mag-asawa lamang tayo pagkat nais mo kong iligtas kay Angaway at sa aking Iloy. Batid ko na si Angaway ngayon ay napaslang na. At malayo na rin tayo sa puod kung nasaan naroon ang aking Iloy. Kaya't hindi mo na ako kailangan pang pangalagaan sa kanila. Ano na ang nais mo ipapatid? Pagani ikaw ay aking kaibigan. At hindi ko nais na ikaw ay mahirapan. Nais kung tayo ay maghiwalay na. Putulin na natin ang ating pag-iibigan nang sa gayon ay maging malaya ka na upang mahalin mo muli si Amaya. Batid kong nagulat ka sa akin isinabit. Patawad Amaya, ngunit yun ang totoo. Hindi mo na kailangan humingi ng paumanin sa akin, Daya. Ngunit, hindi pa ako handang magmahal. At hindi ko batid kung kailan muli akong iibig sa iba. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, tinanggihan kita. Nakatiti ka ba na ikaw dapat natin gawin? Ito ba yung tamang gawin? Makabubuti ba ito sa'yo? Kaya magiging masaya ka ba? Naman ako hindi magiging masaya. Kung magiging masaya ang aking kapatid at ang aking batalik na kaibigan. Kaya't maniwala ka sa akin, Bagani. Ang pagputol sa tali ng ating pagsasama ang pinakamabuting paraan upang ikaw ay maging malaya. Nang sa gayon ay ibigay mo muli si Amaya. At anong kaguluhan ito? Bilang bagong pinuno ng mga babaylan, handa na akong igawad ang aking basbas. Sino? Ako'y natutuwa at ika'y nagkamalay ng muli. Kinagagalak kong makita ka. May baba mula sa ating mga kapanalig ang nakatakas at nandito? Si Paratawag. Nandito rin ang inyong kapatid na si Banok. Nandito si Banok. Mabuti. Wala na iba? May iba pang pagkakataon upang pag-usapan natin niyan, Bagani. Lalo pat may ibang dahilan kung bakit pinapunta ko rito sa Sumida. Bukod sa makita kong ligtas na ang ating Ginoo, ano pa ba ang dahilan at hiniharap mo ako kay Bagani Binayan? Pinili kitang humarap sa aming dalawa pagkat nais kong maging saksi ka sa aming paghihiwalay ni Bagani bilang mag-asawa. Nagtagumpay ka, Lamitan. Naagaw mo ang kapangyarihan sa sutil na si Angaway. Mahabaging laon. Dinig ka ba ng diwatang si Malandok ang aking naririnig? Siya nga ang tinig ng diwatang si Malandok. Aking kinakatigan.
ang mga taong matatalas ang isip na gagawin ang lahat upang magtagumpay sa kahit na anong digmaan. Pinabati kita lamitan. Sinalulubot ko ang iyong tagumpay. Salamat, Diwatang Malandok! Salamat! Tunay ba ang aking narinig, Ginoo? Na kayo ni Binayaan may kasunduan ng maghiwalay? Kung ito talaga ang kanyang nais, ito na rin akin pa siya. Kung gayong ito nga ay inyong napagkasunduan, ako bilang tagapuod at kalahi ni Bagani ay tumatayong saksi sa inyong paghihiwalay. Dahil dito, karapat-dapat ka sa putong na iyan. Makatatandaan mo, simula sa araw na ito, wala nang maaari pang sumawata sa iyo, sapagkat ikaw na ang pinuno ng puod. Mabuhay si Ara Lamitan! Mabuhay ang bagong pinuno ng puod! Mabuhay! Bakit hindi ko naririnig ang sigaw ng taong bayan? Samantalang, ang punong babaylan na at maging si Malandok ang naggawad sa akin ang aking bagong katayuan. Mabuhay si Ara Lamitan! Mabuhay! Mabuhay ang bagong pinuno ng puod! Mabuhay! Ngayong ganap ka ng pinuno ng puod na ito, ay maaari mo nang simulan ang pagtatakda ng bagong alituntunin at batas na sa tingin mo ay makakabuti sa iyong panunungkulan. Huwag kang mag-alala, nandito ako upang gabayan ka sa lahat ng iyong gagawin. Salamat, Pulahan. Subalit nakakalimutan mo yata na ako ay nanggaling sa lahi ng mga dato. Kaya batid ko kung anong mga nararapat kong gawin. Magkagayon man, salamat sa iyong alok na paggabay. Subalit hindi ko kakailanganin yan sa ngayon. Kaya kung maaari, ay iwan mo muna kami ng aking mga abay sapagkat mayroon kaming kailangang pag-usapan. Punong babaylan, bakit mo pinagmamasdan ang iyong putong? Pagkat hindi pa rin ako makapaniwala na ako na ang pinuno ng mga babaylan, na siyang nagbigay ng karapatan kay Lamitan upang mamuno sa ating puod. Ngunit tama lang ang iyong ginawa upang mailigtas ang ating hanay. Bulan, nailigtas ko nga ang aking sarili. Maging ang buong pangkat. Ngunit nilagay ko naman sa panganib ang buong puod. Naiintindihan mo ba yan, Bulan? Kasumpa-sumpa ang araw na ito. Tunay na kasumpa-sumpa. Huwag ka nang magsalita. At baka may makarinig pang iba. Narito na ang mga alabay. Kaya tayo na sa balay ni Uray-Hiluray. Upang punin sa kanya ang labi niyang away. Nang maihatid na siya sa kanyang puntod. Gadang, Apo, nais kong harapin ang isa sa pinakamabigat na hadlang sa aking panunungkulan. Sino hadlang, Hara? Silingayan. Nais kong dalhin ninyo ako sa pinagtaguan niyo sa kanya.
nais kong makaharap na ng lapastangan ang bagong pinuno ng puno. Joel, maraming salamat sa iyong pagsaksi. Binayan, hindi ko alam kung anong aking sasambitin sa'yo. Wala kang kailangan sambutin kung hindi salamat. Pagkat malaya na tayong dalawa. Isa kang tunay na kaibigan. Salamat. Maraming salamat rin, Badani. Umayo ka na. Hanapin mo na si Amaya. Pagid kung marami kayong kailangan mag-usapan. Aluncina, nais kong pumunta ka sa balay na kinaroroonan ni Baganin. Idulot mo to sa kanila ni Binayaan. Ngunit, Umbo Amaya, bakit ako yung inutusan? Hindi ba higit na mas mainam na ikaw ang pumaroon ng sa gayon ay makita mo siya? Aluncina, nagkita na kami at tinitiyak ko na ligtas siya. May kailangan pa akong tulungan. Dado. Salamat. Aluncina, bakit ikaw inuutusan ni Amay? At tila iniiwasan niya ang lalaking yun na kung tawagin ninyo ay Ginoo. Tila ganun na nga, Baba. Hinahangaan kita, Binayaan. Batid ko na hindi madali ito sa iyo. Lalo na't alam ko na may pagtatangi ka sa Ginoo. Batid mo? Hindi ako bulag, Binayaan. Ngunit tama ka. Mas mahihirapan kayo ng aking Ginoo kung hindi mo siya palalayain.